salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vámonos rápido, habulin ang dalawang yon. Kailangan na natin makatakas ito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano yun? Magpapalit tayo ng damit. Bakit? Para mapagkamalan nila na ako si Crisostomo Ibarra. Kailangan mo nang tumago sa bangka, Don Ibarra. Mag-ingat ka, Elias. Buenos dias! Wala na bang may bibilis pa ang vapor na ito? Kaunting tuli naman siya, Kapitan. O maling, doon na Victorina. Baka mabanggaan natin ang mga at saka masipsip tayo dyan sa palayan na yan. Hay nako! Kung malalasan ng India sa mundo, may bibilis pa ang vapor na to. Malas! Malas! Ano ni Victorina? Huwag pa initin ang ulo. Baka pumupa sa magagandang kulunay kasi ka. Sa katunayan, madali lang naman gatasin ang suliran nito. Hindi ko nga alam kung bakit minsan hindi ko naisip. At ano naman ito, Abet? Hindi lang, gumawa ng bagong ilog gamit ng kanal at siraan ng ilog pasig. Simple? Ngunit Ginoong, saan ka naman nahanap ng salaping pambayan ng ating mga manggagawa? Sino naman nagsabi papasahurin ng mga manggagawa? Isa pa sa atin lang naman pagtatrabahuin ng mga bilanggo. Balit, Ginoong, ang inyong mukha ay nagdudulot ng himagsikan. Himagsikan? Ha ha! Kung tutusin, mas mainam pang aking mungkay. Nais kong sana silang pag-alagay ng itik ang mga taong naninirahan malapit sa ilog. Naku, Don Custodio, kung mag-aalaga ng maraming itik ay dadami din ang balot. Uy, nakakasuka, nakapandidiri. Tabunan na sana ang ilog. Oh, ikaw pala yan, Basilio. Kumusta ang inyong balak na ipagpatayo ang Akademya ng Wikang Kastila? Sa aking palagay ay hindi ito matutuloy. Maisa sa katuparan po. Sa katunayan, inindugan namin si Padre Elena ng 2 kabayo. Nangako rin siya sa amin na makikipagkita siya sa Kapitan General. Paano si Padre Sibayla? Maaaring siya itutol sa inyong balak. Wala namang magagawa si Padre Sibayla kung sasang-ayon si Kapitan General. At kung sakaling payagan kayo ng Kapitan General na magpatayo ng Akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping panggagamitan? Mag-aambag kami ng mga mag-aaral. Mayroon na kami sapat na mga maestro at mga maestra upang magturo. Si Makarayag naman ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paaralan. Ah, sa bagay. Sinyo Simon, kayo po pala, kamusta po? Mabuti, Basilio. Mabuting mabuti. Sinyo Simon, siya nga po pala si Isagani. Isa po siyang magaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakapupunta sa kanilang bayan? Basilio, bawat segundo ay malaga. Ayaw kong sayangin ang aking buhay sa isang bayan na ang tao ay walang kakayahang bumili ng alahas. Mawalang galang po. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sentimo rin ay lubhang pakipaginaban. Ayaw naman namin sayangin ang aming mga pera sa mga bagay na hindi naman yung kailangan. Magaling, magaling. Bueno, saluhan niyo lang akong uminom ng serbesa. Subalit, senyor, hindi po kami tumitikim ng isang patak ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi ng kainaan ng mga Indio. Sabihin niyo po kay Padre Camora na huwag puro alak ang kanyang inumin upang hindi maging sanhi ng kanyang alimuong. Naman natin na ang tawag sa aming mga Indio ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Ngunit alam naman natin na ang mga tubig ay pumapatay ng apoy. Kamangha-mangha! Bueno, mauna na ako. Bakit parang hindi ka natatakot sa pagsusumbat? Sa katunayan ay natatakot na rin ako sa taong iyon. Nakakatakot. Sus, Maria sa Kapitan! Nakakatakot talagang alamat na iyon. Tiya, alamat lamang iyon. Hindi na siguro yung totoo. Kapitan, alam mo ba kung saan banda nahulog si Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, nasaan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, Tundan sila!
Ngayon, 13 taon na ang nakakalipas. Kung gayon, Kapitan, ang tawag sa kanyang bangkay ay... Nakasama siya sa libing ng kanyang ama. Di ba't isa rin siyang filibustero? Kung gayon, ang tawag niyan ay murang paglilibing. Hindi ba, Padre Camura? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan yang mga filibustero katulad nila. Ha 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 ha! Alam mo, anak, sa susunod na taon maaari ka na magsuot ng sayang. Talaga po, Itay? Telesforo, Magandang gabi, Padre. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? kailangan mong magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis na nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko lamang ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirisyo. At ngayong ayaw ko magbayad ng buwis. Abay, pipilitin niyo ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong kapabayaan. Ibig sabihin ng ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dating maliit lamang na halaga yan. Ngayon, 2,000 na. Abay, ang laki naman. Hindi! Sa korporasyon. Hindi! Lalaban ako! Itay! Ay! Dakpin yan at gawin yung kawal. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoong Simon? Ang ginagawa mo dito sa gubat? Dahil ito ang punto ng aking mauna. 13 taon na nakalilipas nung huling tayo nagkita. Sa aking pagkakakalala, kayo po si Crisostomo Ibarra na matagal nang patay. Sa itong lihim na maaari mong ikapapahamak. Opo, nandito ako 13 taon na nakakalipas upang dakilain ang kaibigan kong inilaan ng kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at wakasan ang pangapi ng pamahalaan. At nandito ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nakakamali ka, Ginoong Simon. Ang pag-aaral ng kabataan ng wikang Kastila ang magbubuklod ng tulay para sa Pilipino. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakalaya ba ang bayan? Makakalaya ba ang tao? At mahuhukay mo ba sa ilalim ng lupa ang iyong yumaong na ina? Kailanman ay hindi nababalik ang aking ina at kapatid. Subalit, sa tingin mo ba may mapapala ako sa aking paghihimagsik? Darating din na panahon na gagawin mo na sa iyo ang ginawa nila sa akin. Ang lihim na ito ay sa atin ng dalawa. Kaya tulungan mo ako sa aking paghihimagsik. Pag-iisipan ko muna. Huwag niyong paghintulutan, Gobernador na General. Ang namumuno sa kanila ay ang mga binatang radikal ng pananalig. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa aking tingin ay dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin mo, General, na ang wika ay isang napakapangyarihang sandata. Obra sa estudyante. Kumusta na ako, Quiroga? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Inautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami ang nagutang sa akin na hindi ko masingil. Kung gayoy, lapit mo sila sa akin. Ate Roga, ay papadala nga pala ako sa iyo isang kapunang baril at itago mo ito sa akamalig. Mahirap at mapanganib ito, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Naunawaan mo ba ako, Quiroga? O siya. Aking tong lupa na ito. Sadyang wala na talagang bodo ang mga kabataan ngayon. O man hindi, iba't kayo ang dahilan ko bakit nabigo ang plano namin na magtapad ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, at dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak mo bang dagdagan pa ang maraming wika ng ating bansa? Mas lalo na tayo hindi magkakaintindihan yan.
Ngunit Ginoo, sa pagpapalaganap ng ating wikang Kastila ay mas lalo tayong mapapalapit sa ating pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawang ito, maudlot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Ano ang balak mong gawin? Paubay ang sarili natin? Mas lalo na tayong magiging pipi at sila niyan. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay mahalaga sa isang bansa. Kung wala ito, wala rin saysay ang ating bansa. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong magiging alipin sa Espanyol ng walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Nasa panig kami ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Ginong Simon. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan nang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ako ba ang pakay ni Ginong Simon? Naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng umaapi. Yan ay hindi ko alam. Ang desisyon ka. Kailangan mo lang mag-desisyon. Dahil sa loob lamang ng isang oras, magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad. Wala nang mag-aaral. At wala nang magpapahirap. Ngunit ang paghimagsik ay pagpapatiwakal. Ang paghimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan lang ang pag-asa. Subalit ang karunungan lang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salita ng pag-ibig sa bayan ay walang kahulugan. Wala ka na talagang prinsipyo at ang sariling katauhan. Pilipino, kundi isang busabos na Espanyol. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara, at kunin mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakakilala maliban kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Ginong Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Hindi ito maaari. Buhay pa si Maria Clara. Namatay siya noong itahalin ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Nasabihin sa akin ng lahat. Pagbalik ko, merong liham. Liham na galing kay Alisalde. Na ito namang ipidala kay Kapitan Tiago. At tuloy ng dahilan kung ba't nagwala ang kapitan. Hindi. Minahon ka, Ginong Simon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ng katotohanan. That's it. Ama, anak, Espiritu Santo.